Nagsimula ang episode 1 kung saan ay nahuli na ng mga sundalo ang natirang mga nagrebelding mga player, at napatay ang player na si 145, at pagkabaril sa tiyan ay sinabi ni Nool kay player 246 na pumikit ka na kung gusto mong mabuhay. Pagkatapos ay nagdesisyon si Nool na sumali sa organ trafficking team at minarkahan na niya ang kabaong ni 246, at sa bangka ay hinahanap ng mga mersenaryo ang nawawalang drone operator. At sinabi ni Captain Park na baka nalasing ito at nahulog sa dagat, at sinabi niya na wag na itong hanapin dahil baka patay na din ito, samantala ay nagising na si Gi-hun sa bunker, at bago magsimula ang botohan ay sinabi niya sa mga sundalo na bakit di nyo pa ako pinatay, nanalo na kayo, nagmamakaawa akong patayin nyo na ako, at habang pinapanood siya ay sinabi ni In-ho kay Captain Park na iligaw mo sila Jun-ho hanggang sa matapos ang mga game, at kung magkakagipitan na ay patayin mo na silang lahat dyan, at sinabi din niya sa isang opisyal na ayusin na ang lugar dahil parating na ang mga VIP, at sa bunker ay nagpatuloy na ang botohan ngunit hindi na nakaboto si Gi-hun dahil sa sama ng loob, at nanalo na ang yes, at painsultong sinabi sa kanya ni Player 100 na kaya ka nagrebelde dahil gusto mong mapatay ang iyong mga kasamahan, nang lumaki ang makuha mong premyo, at sinabi din sa kanya ng player na shaman na hindi mo matatakasan ang multo ng mga namatay mong mga kaibigan, kaya't nang dahil sa galit ay sinakil niya ito, samantala ay nakarating na si Nool sa workroom bago pa manhiwain ng doktor ang dibdib ni Player 246. At pagkatapos ay pinagbabaril niya ang mga sundalo, at sinabi ni Nool sa doktor na iligtas mo si 246 kung ayaw mong mamatay. At sa bunker ay binigyan ng pagkain ni Gyung-ja si Gi-hun at humingi naman ng sorry si Yoon-ju dahil sa nabigo nilang rebelyon, at sinisi naman ni Young-sik si Dae-ho dahil hindi nito naibigay ang mga baril, at paglingon ni Gi-hun ay nakita niya na masiglang kumakain lang si Dae-ho, samantala ay sinabi ni Woo-suk kay Jun-ho na nagdududa siya kay Captain Park, dahil may hawak itong screwdriver nang mahulog ang drone operator sa dagat, ngunit hindi naman siya pinaniwalaan ni Jun-ho, at sa bunker ay nakahalata na si Dae-ho na tinititigan siya ni Gi-hun. Pagkatapos ay dumating na ang mga VIP kaya't in-announce na malapit nang magsimula ang ika-4 na laro, at habang papanik na ang mga player ay ipinakita sa kanila ang nakasabit na mga pinatay na nagrebelding mga player, at nang makita ni Dae-ho ang bangkay ni Jung-dae ay tiningnan siya ng masama ni Gi-hun, samantala ay natahi na ng doktor ang sugat ni 246 ngunit maraming dugo naman ang nawala sa kanya, kaya't ginamit ni Noel ang kanyang dugo upang masalinan si 246, pagkatapos ay in-announce na ang ika-4 na laro na hide and seek, na nahahati sa dalawang koponan. Ang blue team ay magtatago at bibigyan sila ng mga susi upang mabuksan nila ang anumang pinto, ngunit hindi na nila ito mailalak muli, at binigyan naman ng mga kutsilyo ang red team at kailangan nilang hanapin at patayin ang blue team, at kung hindi nila mapapatay ang mga ito ay sila ang papatayin, at bago magsimula ang laro ay binigyan sila ng pagkakataon na makipagpalit sa kalaban nilang team. Kasama sa blue team sina Young-sik, si Hyun-ju, si Myung-gi, si Dae-ho, ang shaman at si Player 100. Kasama naman sa red team sina Gyung-ja, si Junhee, si Gi-hun, si Minso at Player 124. Samantala ay kumuha sila Jun-ho ng bago nilang drone operator, at bago umalis ay pinagsuot sila ng life jacket ni Captain Park, ngunit sinabi ni Woo-suk kay Jun-ho na hindi na siya sasama dahil nagdududa pa din siya kay Captain Park, at sa game ay sinubukang makipagpalit ni Player 100 ngunit tinanggihan naman siya ng lahat, at sinabi ng shaman sa kanyang mga alagad na siya lang ang makakapagturo ng daan upang makaligtas. At sinubukang makipagpalit ni Myung-gi kay Junhee at sinabi niya dito na papatayin ko ang lahat upang mailigtas kita, at patayin mo ako upang makaligtas kayo ng bata, at nakipagpalit si Young-sik sa kanyang ina dahil hindi nitong kayang pumatay, ngunit sinabi sa kanya ni Gyung-ja na kinaya ko ang pananakit ng iyong ama, huwag kang mag-alala dahil mayroong akong patalim na hairpin kung kinakailangan, nabigo si Dae-ho na makipagpalit sa ibang team kahit na sabihin pa niya na poprotektahan niya ito, at sinugod niya si Gi-hun at sinabing huwag mo akong tingnan ng ganyan at hindi ako ang may kasalanan, at ikaw ang pumatay sa kanila dahil sa walang kwentang plano mo, at pagkatapos ay tinutukan na siya ng sundalo dahil mag-uumpisa na ang ika-4 na laro, at in-announce na papasok na ang red team sa loob ng 2 minuto, at sinabi ni Player 100 na maghiwa-hiwalay tayo upang mahanap natin ang labasan, at sisigaw ang unang makakahanap upang malaman ng lahat kung saan, pagkatapos ay nagsama-sama sina Junhee, Gyung-ja at Hyun-ju, at pagkatapos ng 2 minuto ay pinapasok na ang red team, at sa pagtatapos ng episode 1 bago pumasok ay sinabi ni Gi-hun na ikaw ang may kasalanan. Nang magising na si 246 ay binaril ni Nool ang doktor, samantala sa loob ay makikitang hinanap na ni Gi-hun si Dae-ho, at pinangunahan ng shaman ang kanyang mga tagasunod upang ituro ang tamang labasan, at ibinigay naman nila Gyung-ja ang kanilang mga susi kay Yoon-ju upang ito na ang maging tagabukas, samantala ay hinabol na ni Gi-hun si Dae-ho at nang maabutin niya ito ay ibang player naman
pala iyon, at nakita niya si Daewoo sa kabilang pinto, pagkatapos ay sabay na sinaksak nila Myung-gi at 124 si player 235 upang pareho silang makapasok, at napulot ni Minso ang kwintas ni Thanos na naiwan ni 124 sa bangkay, at nang papatayin ni 226 si Junhee ay pinatay ito ni Hyunju. Pagkatapos ay isinara ni Player 100 ang pinto upang ang kasama niya ang mapatay, samantala ay naihulog naman ni Daewoo sa hagdan ang isang umatake sa kanya at kinuha niya ang kutsilyo nito. Pagkatapos ay nakita nila Gyung-ja at Hyunju na pumutok na ang panubigan ni Junhee, kaya't pinagtulungan nilang paanakin ito, at nang buksan ng shaman ang pinto sa tamang labasan ay bigla siyang tumakas, kaya't ang kanyang mga tagasunod ang pinatay nila Myung-gi, at upang hindi siya patayin ay itinuro niya kung nasaan si Daewoo kay Gi-hun, at pinahiran ni 100 ng dugo ang kanyang muka nang hindi siya mapatay nila 124, pagkaalis ay nagsama sila ng shaman upang mahanap nila ang tamang labasan, at nang papatayin ni 202 si Junhee ay nilabanan at sinaksak siya ni Hyunju. Pagkatapos ay nabuksan na ni Hyunjo ang tamang labasan ng kanilang mga susi, at nang sabihin niya ito kila Junhee ay sinaksak naman siya ni Myung-gi, kaya't iniligaw ni Myung-gi si 124 upang hindi mapatay ang kanyang mag-ina, at sobrang nalungkot sila Junhee sa pagkamatay ni Hyunju. Samantala ay nakita ng shaman ang tamang labasan ngunit itinulak siya ni 100 at inilak nito ang pinto, at nang mahuli na ni Gi-hun ay inamin ni Daewoo na dadalhin na sana niya ang mga magazine ngunit bigla siyang natakot dahil hindi naman siya talaga isang marine. Ikaw ang may kasalanan, ikaw ang pumatay sa kanila, sorry wag mo akong patayin, at tinangka niyang saksakin si Gi-hun, kaya't naglaban silang dalawa. Pagkatapos ay sinakal siya ni Gi-hun hanggang sa mamatay, samantala ay sinaksak ni Minso ang shaman dahil ang tingin niya dito ay si 124 na laging nang iinsulto sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Gyung-ja kay Yung-sik na ako na lang ang patayin mo anak, at nang papatayin na ni Yung-sik si Junhee dahil matatapos na ang oras ay bigla siyang sinaksak ng hairpin ng kanyang ina sa likod, at umiiyak si Gyung-ja habang humihingi siya ng tawad kay Yung-sik. Pagkatapos ay binaril na ng mga sundalo si Yung-sik, samantala pagkasabi na kasalanan ko ay binaril na ng sundalo ang kutsilyong itinutok ni Gi-hun sa kanyang leeg. Kinuha na ng mga sundalo ang lahat ng mga napatay na blue team, at makikita nating nagkunwaring sundalo ang mga VIP upang mapatay nila ang mga natira na natalong mga player. Samantala ay nadismaya si Namgyo nang hindi niya makita ang kwintas ni Thanos, at muntik na siyang barilin ng mga sundalo dahil nagpumilit siya na balikan ang kwintas, at makikitang hawak ni Minso ang kwintas na hinahanap niya. Pagkatapos ay nakita na ni Myung-gi na pumasok na sila Junhee na dala-dala ang kanyang anak, samantala ay pinasuot ni Nool ang uniform ng Dr. K246 at isinama niya itong umakyat. Pagkatapos ay sinabi ng mga sundalo sa mga natirang mga player na 43.1 billion won na ang kanilang premyo. Samantala ay pinag-uusapan ng mga VIP na ang pagsusuot nila ng uniform ng sundalo, habang nag-e-enjoy sila sa pagpatay sa mga player. At sinabi ni Woo-suk kay Junhoo na ipinagtanong niya ang pangalan ni Captain Park sa bayan nito, ngunit wala namang nakakakilala sa kapitan, at ipinayo niya na bantayan ito ni Junhoo dahil kaduda-duda ito. Samantala sa bunker ay pinaboto na ng mga sundalo ang mga player para sa next game. Bumoto ng no si Namgyo dahil nawala na ang kanyang kwintas, at pagkaboto ng yes ni 100 ay bumoto din ng yes si Minso, at nagmakaawa si Gyung-ja sa mga player na magno na silang lahat alang-alang sa kaligtasan ng mag-ina, ngunit hindi naman siya pinansin ng mga ito. Samantala ay pinalabas ni Nool na si 246 ang doktor at pinapasok na niya ito sa kwarto ng mga sundalo, at sa bunker ay nanalo na naman sa botohan ang yes para sa ikalimang game. Pagkatapos ay tinutukan ni Nool ang isang opisyal, at sinabi niya dito na i-assign mo kami ni 016 sa outer perimeter bukas at bigyan mo kami ng bangka. Samantala ay nakarating na si Junhoo sa bangin kung saan siya binaril ng kapatid niyang si Inho, at pagkatapos ay nagplano na sila na hahanapin na nila bukas ang isla doon, at sa bunker ay nakiusap si Gyung-ja na tulungan ni Gi-hun na makaligtas si Junhee at ang anak nito, at sa wakas ay nakakita na si Woo-suk ng picture ni Captain Park kasama ang salesman, ngunit bigla naman siyang inatake ng aso ng kapitan at binaril niya ito, at pagkakita niya ng uniform ng sundalo sa labas ay dumating na ang mga pulis. Samantala ay laking gulat at napaiyak sila Junhee at Gi-hun nang ipasok ng mga sundalo ang isang kabaong, at kaya pala ay binawi ni Gyung-ja ang kanyang sariling buhay. Kinabukasan ay nagduda ang isang officer sa pagbibigay ng susi kay Nool, at nalaman nila na patay na din pala ang doktor at si 246 ang nakasuot ng uniform, at nang mag-umpisa na ang ikalimang game ay kinuha ni Gi-hun ang bata kay Junhee dahil namamaga ang paa ni Junhee. Pagkatapos ay sinisi ni Junhee ang kanyang sarili sa pagkamatay nila Hyunju at Gyung-ja.
at sinabi ni Gi-hun na hindi mo kasalanan dahil desisyon nila iyon, samantala ay pinag-usapan ng mga VIP na isasali din nila sa laro ang anak ni Junhee, at ilang sandali ay ipinaalam na sa mga player ang ikalima nilang laro na luksong lubid, at kailangan nilang tumawid sa tulay habang tumatalon sa lubid, at dapat na makarating sila sa kabila sa loob ng 20 minutes. Pagkatapos ay sinabi ng mga sundalo kila Gi-hun na papatayin din ang bata kung hindi ito makakatawid sa loob ng itinakdang oras, ibig sabihin na isinali na ng mga VIP sa laro ang anak ni Junhee, at pagkatapos ay nag-umpisa ng umikot ang lubid sa tulay, at ipinakita ni Minso kay Namgyo ang kwintas at pagkatapos ay inihagis niya ito sa gitna ng tulay, kaya't lakas loob at nanginginig na nagtatalon sa lubid habang tumatawid ng tulay si Namgyo upang makuha lang ang kwintas, ngunit pagbukas ay wala naman palang laman ito, pagkatapos ay tinamaan siya ng lubid, kaya't nahulog siya sa tulay at namatay, samantala ay ibinalot ni Gi-hun sa jacket ang bata at pagkatapos ay nakakakilabot na binagtas niya ang tulay habang tumatalon ng ilang beses sa lubid, at makikitang takot na takot si Junhee, at napahinto si Gi-hun dahil may putol sa gitna ang tulay, at kailangan niyang tumiyempo upang makatalon sa kabila, at talagang nakakulula at nakakatakot ang eksenang ito, at makikitang sobrang na-excite naman ang mga VIP habang nanunood, at sa wakas ay nagawa ng makalundag ni Gi-hun kahit na muntikan na siyang mahulog, at pagkatapos ay nakarating na sila ng bata sa kabila, kaya tuwang-tuwa sila Junhee nang makita nilang nakaligtas si Gi-hun at ang kanyang anak. At makikitang nagsunodin na din ang iba pang mga player, at binabagtas na din nila ang tulay habang tumatalon ng sabay-sabay sa lubid, at nang makatawid na si 096 ay itinulak niya si 312, kaya't sinabi ni Gi-hun na ano ba ang ginagawa mo, ano pa ba edi naglalaro. Sinabi ni 096 kay Gi-hun na kaya niya itinutulak ang mga player ay upang sila ang makakuha ng malaking premyo, at makikitang takot at pagod na sa paglundag ang mga player sa lubid sa tulay, kaya't nagkahulugan na din sila at mga namatay pagbagsak sa ibaba, pagkatapos ay sinabi ni 100 kay 096 na ibibigay ko ang lahat ng makukuha ko padaanin mo lang ako, at pagkasabi ni 349 sa kanyang kasunod na bumalik na tayo ay nahulog naman ito, at pagkabalik niya ay sinipa naman siya ni 203, samantala ay nilunok ni Minso ang isang tableta na nakuha niya sa kwintas ni Thanos, pagkatapos ay sinabi ni Gi-hun kay 096 na kapag hindi ka umalis dyan ay itutulak kita, kaya't nang dahil dito ay nakatawid na ang pagod na si 100 at ang iba pa, at nakita ni Gi-hun na hirap na makalundag si Junhee sa kabila, pagkatapos ay inaya ng tumawid ni Myunggi si Junhee, ngunit sinabi nito na bakit mo sinaksak si Yoonjo siya ang tumulong sa amin ng anak mo, hindi ko alam na kasama mo siya at ginawa ko yun upang mabuhay kayo ng bata, at nang sabihin ni Junhee na bubuhatin mo ba ako ay tinalikuran na siya nito, samantala ay tinamaan na si Minso sa kanyang nilunok na tableta, pagkatapos ay biglang sinugod ni 096 si Gi-hun kaya't nagbuno silang dalawa sa dulo ng tulay, at tinusok ni Gi-hun ng kanyang daliri ang isang mata ni 096. Kaya't nang may hagis niya ito ay tinamaan ito ng lubid at nahulog, pagkatapos ay tila lumilipad na nakatawid na si Minso dahil sa lakas ng kanyang tama, at makikitang hindi tinulungan ni Myunggi si Junhee pati na din ang nakakapit na player sa tulay. At nang sumigaw si Gi-hun na Junhee dyan ka lang papunta na ako ay sinabi ni Junhee sa kanya na wag na, dahil kung di ka makakaligtas ay di rin maliligtas ang anak ko, at pagkatapos ay lumundag na si Junhee at binawi na niya ang kanyang sariling buhay, samantala ay pinag-duty na sila Nool at 246 sa outer perimeter, at pinag-uusapan ng mga VIP na hindi nila tatanggalin ang baby dahil nakaligtas naman ito, at ito din ang gagawin nilang si player 222 na number ni Junhee, pagkatapos sinabi na ng mga sundalo na naging 44.7 billion won na ang kanilang naipon na premyo, at siyam silang maghahati, kaya't nagtaka ang ibang mga player kung bakit siyam iwalo lang silang natira, at nagalit ang lahat nang malaman nila na isinali na pala ang baby at pinagtangkaan nila itong patayin, ngunit pinaputukan sila ng mga sundalo dahil bawal iyon ayon sa rules, at pagkatapos ay ipinakita na sa kanila ang mga espesyal na mga regalo dahil nakaabot na sila sa panghuling game, samantala sa police station ay sinabi ni Woo-suk na miyembro ng sindikato si Captain Park dahil sa nakita niyang picture, uniform at maskara, at nang hindi siya paniwalaan ng isang pulis ay tinawagan nito si Captain Park, kaya't nalaman na ni Captain Park na nabuko na sila ni Woo-suk, at pagkadating ni Junho ay sinabi niya na dati lang katrabaho ang tumawag sa kanya, at pagkaalis niya ay naaga naman ni Woo-suk ang kanyang cellphone sa pulis, kaya't nasabi ni Woo-suk kay Junho na mag-ingat ka dyan dahil nakita ko ang picture ni Captain Park na kasama niya ang naglalaro ng Dakji, pagkatapos ay nakita ni Junho na pinagbabaril ni Captain Park ang kanyang mga kasamahan, kaya't kinuha niya ang isang spear gun, at pagkatapos ay binaril niya ng spear gun si Captain Park, at sinabi nito kay Junho na kaya kita iniligtas dati dahil ipinag-utos ito ng kapatid mong si Inho, at namatay na ito nang hindi nasasabi kung nasaan ang isla.
Samantala sa bunker ay pinakain na ng masasarap ang mga natirang mga player, at pagkatapos ay pinaboto na sila para sa last game, kung saan ay sila ang pipili ng tatlong mga tatanggalin na player, at ang 6 na matitira ang makakapasok. At pagkatapos ay bumoto na ng no si Gi-hun at Minso. At dahil majority na ang yes kaya't sinabi na ng sundalo na itutuloy na ang panghuling game, samantala ay sinabi ng opisyal kay Nool na ibalik mo si 246 at alam ko na pupuntahan niya ang kanyang anak sa ospital, at makikitang nagpaiwan na si Noel at pinaalis na niya si 246. At sinabi ng opisyal sa isang sundalo na patayin muna silang dalawa, at sa bunker ay nagkasundo na ang 6 na player na ang tatanggalin nila ay si Gi-hun ang baby at si Minso. Pagkatapos ay pinatawag ni Inho si Gi-hun, binigyan niya ng kutsilyo si Gi-hun at sinabing unahan mo na ang 6 na basurang gustong pumatay sa inyo, at pagkatapos ay ipinakitang pumanik na ulit si Nool, at laking gulat at galit ni Gi-hun nang makita niya na si Inho pala ang nakamaskara. Pasensya na tungkol kay Jungbei, at kahit mapatay mo man ako ay may papalit sa akin at tuloy pa din ang laro bukas. Unahan mo na sila upang makaalis kayo dito ng baby ng buhay, at pagkatapos ay galit nang umalis si Gi-hun. Pinuntahan na ni Gi-hun si player 100 upang patayin, pagkatapos ay naalala ni Inho na sinunod niya dati si Ilnam na patayin ang kanyang mga kasamahan, ngunit hindi pinatay ni Gi-hun si 100 nang maalala niya si Saebyok na sinabi nito sa kanya na hindi ka isang kriminal, samantala ay tinawagan at sinabi ni Inho kay Junho na mamamatay ka kung maghahalongkat ka pa tungkol sa laro, pagkatapos ay pinabura ni Nool sa officer ang file ni 246, at nang babarilan na siya ni Nool ay sinabi niya na meron pang file sa itaas. At sinabi ni Nool na kaya ko ginagawa ito sa kanya dahil kapag namatay siya ay mamamatay din ang anak niya, pagkatapos ay pinukpok siya nito ng baso sa ulo, ngunit nagawa naman niya mabaril ito, at ipinakitang nakita na ni Nool ang mga files ng mga player, samantala ay pumasok na ang natirang mga player sa elevator, at ilang sandali ay nakarating na sila kung saan gaganapin ang panghuling laro na tinatawag na Sky Squid Game, at inannounce na magtutulakan sila sa tuktok ng 3 tore, samantala ay nag-hallucinate na naman si Minso at nakita niya na nakakapit sa tower sila Thanos at Namgyu, at pagkatapos ay pinagsisipa niya ang mga ito, at nang tapakan ni 100 ang buton ay sinabi na nagsimula na ang game at mayroon kayong 15 minuto, at sinabi ni 039 na ang bata ang dapat tanggalin dahil ipinalit lang naman ito sa kanyang ina, at sinabi din ni 203 na hindi na dapat mabuhay ang bata dahil wala naman na itong mga magulang. Tumututol ako dahil gagawin ni 456 ang lahat para maprotektahan ang bata, itulak na lang natin silang dalawa, ngunit hindi pwedeng sumobra sa isa sa bawat round. Unahin na lang muna natin si player 125 sa round na ito, at saka natin isipin kung paano natin mapaghihiwalay ang bata at si 456, ngunit ayaw namang itulak ni 203 si Minso dahil baka kapitan siya nito. Kaya't ginamit ni Myunggi ang isang tubo upang maitulak ang nagmamakaawang si Minso, at bago mahulog si Minso ay bigla niyang nakita na isinasama na siya ni Semya, pagkatapos ay pinapunte na ang mga player sa next round, at itinutok na ni 353 ang tubo kay Gi-hun at sinabing isabit mo na ang bata dito, dahil kung hindi ay kayong dalawa ang itutulak ko, gawin mo kung makakaya mo, at mukhang nagpaplano na sila na ikaw na ang kanilang isusunod. Kaya't nang umatras na si 353 ay nag-away-away na sila, at pagkatapos nilang maghawak-hawak ay hinilan na ni 336 si Gi-hun, ngunit hiniwa naman ni Gi-hun ang jacket kaya't bumagsak silang lahat, at itinulak ni Myunggi si 336 at sinabi niya kay Gi-hun na kakampi mo ako dahil anak ko ang bata, kaya't laking gulat ng lahat pati na ang mga VIP sa kanilang nalaman. Kaya't naalala ni Gi-hun nang lapitan ni Myunggi si Junhee sa nakaraang laro, samantala sa dagat ay binaril na nila Junho ang mga sundalo na humahabol kay 246, at binugbog naman nila 100 si 039 upang dalhin sa Circle Tower, at doon nila ito ihuhulog upang makapaghati-hati na silang lahat sa premyo, ngunit pinigilan sila ni Gi-hun at sinabi na para walang daya ay magbunutan na lang tayo, at dahil hindi sang-ayon kay Gi-hun ay inatake siya ni 203 at nasaksak niya ito ng dahil sa pagtatanggol sa kanyang sarili, samantala ay naihulog ni Myunggi si 353 nang atakihin siya nito, at pagkatapos ay itinulak na din niya si 100, at pagkasabi ni 03 na ayokong maging lunchbox nyo ay binawi na din nito ang sarili niyang buhay, at pagkatapos ay nagkatinginan na silang dalawa ni Gi-hun. At sa dagat ay itinuro na ni 246 kay Junho kung nasaan ang isla, samantala ay pinapunte na sa last game sila Gi-hun, at pilit na kinukuha ni Myunggi ang bata kay Gi-hun, ngunit ayaw ni Gi-hun dahil nangako siya kay Junhee na ililigtas niya ito, kaya't nagalit at pinagdudahan siya ni Myunggi kung may nangyari ba sa kanila ni Junhee, samantala ay sinunog na ni Nool ang mga record sa itaas, at dahil wala ng oras kaya't ibinaba na ni Gi-hun ang baby sa tulay, at nang buhatin na ni Myunggi ang bata ay hinugot ni Gi-hun ang kutsilyo na nakasaksak kay 203, at pagkatapos ay sinugod niya si Myunggi kaya't naglaban silang dalawa,
at makikitang nahulog ang bakal na tubo ni Myung-gi, at nang makuha ni Gi-hun ang kutsilyo ay tinakot siya ni Myung-gi, at sinabi na huwag kang lalapit at ihuhulog ko ang batang ito, kaya't inihagis ni Gi-hun ang kutsilyo at inatake siya ni Myung-gi kaya't nahulog sila sa tower, samantala sa itaas ay naiyak si Nool nang makita niya ang picture ng namatay niyang anak at asawa, pagkatapos ay makikita natin na nakakapit pala sila Gi-hun sa bakal sa gilid ng tower, at nalaglag si Myung-gi nang mapunit ang jacket ni Gi-hun na kanyang kinakapitan, at nagulat ang mga VIP nang makita nila na umakyat si Gi-hun sa tower, samantala ay nakarating na si Junho sa loob ng headquarters, pagkatapos ay inakala ng mga VIP na ihuhulog na ni Gi-hun ang bata upang makuha na niya ang malaking premyo, ngunit laking gulat nila na matapos halikan at sabihin ni Gi-hun na tao kami at hindi mga hayop ay binawi na nito ang sarili niyang buhay, samantala ay hindi na tinuloy ni Nool ang pagbaril sa kanyang sarili nang makita niya ang ginawa ni Gi-hun, at umalis na din siya doon, at nakonsensya naman si In-ho sa sinabi ni Gi-hun. Pagkatapos ay inannounce na sa headquarters na mag-evacuate na ang lahat dahil dumating na ang mga pulis, pagkatapos ay pinindot na ni In-ho ang isang buton upang pasabugan na ang buong isla, at bago kunin ang bata ay tiningnan niya ang bangkay ni Gi-hun, at bago umalis habang buhat ang bata ay nakita at sinabi sa kanya ni Junho na kuya bakit mo ginawa iyon, at ilang sandali pagkaahon ni Junho sa tubig ay nakita niya na sumabog na ang buong isla, at makalipas ang 6 na buwan ay ipinakita ang isang parke kung saan habang idino-drawing ay tinanong ni 246 si Nool kung kilala ba niya ito, at sinabi ni Nool sa kanya na nagtrabaho kasi ako dito dati, at masayang-masaya si Nool nang makita niya na gumaling na ang anak ni 246. Samantala ay napag-usapan nila Junho na magsusosyo na lang sila ni Woo-suk para sa isang lending business, at pagka-uwi ni Junho ay nakita niya ang baby, ang uniform ni Gi-hun at isang card na may nakalagay na player 222 winner, at laking gulat niya nang tingnan niya ang ATM card dahil may laman pala itong 45.6 billion won, samantala ay nakita na ni Saebyok ang kanyang anak na lalaki sa airport, at makikitang ngayon ding araw ang flight ni Nool papuntang China, at pinag-uusapan naman nila Woo-suk na baka si Junho ang kumuha ng napakaraming pera sa isang apartment, samantala sa US ay ibinigay ni In-ho ang mga gamit ni Gi-hun sa nagtatampong anak na babae nito, at nang makita ang ATM na iniwan ni Gi-hun sa kanya ay hinabol niya sa labas si In-ho ngunit malayo na ito, at sa huli ay nakita ni In-ho ang isang saleswoman na nagpapalaro ng takji sa isang lalaking pulubi. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.